Hey, so good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. So if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. We are now 6,643 subscribers, and all of our subscribers are located around the world. And each continent that we have a subscribers out there on that particular area. Thank you so much. God bless you all. Okay, so ano po tayo ngayon, no? Ang tatalakayin po natin with regards po sa mga commentaries po ni ano no ni dating senador no? Dating senador Antonio Trillanes kasi parang lumalabas ay ayaw bumalik ni Trillanes ang mga Duterte sa palasyo. No? Kasi sabi niya, no, kahapon sa kanya komento sa X, ay talaga naman daw pinaka-ruthless, pinaka-corrupt, at saka pinaka-walang kwentang presidente ng Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sabi niya, hindi lang buhay, kundi yung mga pagbabalik no, ng mga Duterte sa palasyo ng Malacanang. Tandaan po natin na ang anak po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay pangalawang pangulo noon, no? Ayan ay si Sara Duterte, pero at the same time na Vice President siya, ay ano naman siya, Secretary siya ng Department of Education. Baga, no? Alam naman natin, ang Department of Education ay napakalaki ng budget niyan. Okay? Tsaka ano po yan, no? Talaga namang masipag na tao yan si si Vice President Sara Duterte kung saan-saang lugar ay napupunta. Minsan nandito sa Maynila, nasa Davao, binibisita ang mga kasundaluhan, ang mga guro, no, nagtatanim, ma-attend ng meetings. Very ano siya, active and visible siya, hindi lang sa social media, kundi in real person. Okay? Ayun, no? So parang hindi nga niya iniintindi ang kanyang seguridad, pero alam mo naman, 'di ba? Politika kasi yan. Okay? So ayun ang ayaw ni Trillanes na mangyari sa 2028. Pero syempre, sa 2028, ngayon pa lang, nagpre-prepare na yung mga yan. O 'di ba? Kunwari, for example, um, si Speaker Martin Romualdez, no? Alam naman niya na mahina siya. Pero yung kahinaan na yon ay talaga namang ginagawa niya ng paraan, no? Sa social media, sa mga ano, umaattend siya sa mga kasundaluhan din, no? Yung mga sakuna, no? Pinapadala siya ni Pangulong Marcos. Hindi ko nga alam sabi nila may separation of powers di ba? Pero parang pag nag-utos, si Pangulong Marcos ay ganun na lang. Siyempre, pinsang buo naman niya yan, si Speaker Romualdez. Okay? Yan, mga ganung bagay. No? So, tignan po natin, no? Yung 2025 na election, hanggang ngayon, no? Kung sino ang kandidato ng mga Duterte at sino ang kandidato ng mga Marcoses, ay talaga namang ano, no? Titignan natin yan kung sino yung mga yon, no? So, alam naman po natin na pag nanalo yung 2025, mga ano na yan, syempre, humihina na ngayon ang ano ng Pangulo. Dahil ang mga senador na yan hanggang 2031. Okay, 30 na, no? 2031, kumbaga, no? Kaya nga napakahalaga, no? Napakahalaga na talagang busisiin natin kung sino yung mga kandidato na yon, no? Pero ayun ang ayaw ni mangyari yung mga kandidato ng mga Duterte na manalo sa 2025 dahil pagka ganun ay talaga makakapag-prepare na sila sa 2028. No? So imaginein mo, kunwari, 12 ang nanalo sa mga Duterte. Ibig sabihin, mahina ang kandidato ng mga Marcoses. Something like that. Yung mga nakaraang eleksyon naman, parang tingin ko, hindi nakakapagpanalo no, si Marcos ng mga kandidato. Sa Quezon City na nga lang, di ba? Sa Pasig, no? Parang mahina, no? Mahina ang kanyang pagdala sa mga kandidato. Kumbaga, parang sarili lang niya ang nadadala niya, no? Yung pangalan ng Marcos, pero hindi niya na ipapasa yan sa iba, no? So, kunwari nga sa Quezon City, si Mike Defensor at saka si Mike Defensor at Castelo, no? Ang mga naging kandidato bilang mayor, vice mayor, talo, no? So si ano, Crisologo, no? Sa
Saan ba yun? Saan ba distrito yan? Fourth district, hindi, sorry, sorry. So, fifth district, no? Sa fifth district, if I'm not mistaken, or first district. First District of Quezon City, talo. Oh, lahat yan, Pasig City, no? Ang nanalo pa rin doon ay si Vico Soto, no? Something like that, no? Ano ba naman yun, di ba? Okay? O sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko ha. Maraming maraming salamat po sa inyo. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka naman para naman we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much guys and God bless you all.